Ako si Ninita Rase, taga Malagasang, Imus, Cavite. 62 na po ang edad ko. Ay nung una po, namasukan lang ako sa Dasmariñas. Pabrika po ako sa Atlas Globe. Employee po ako doon. Dati ko pong trabaho, naglalagay lang ng tag sa guwantes. Nung nakita ko po na maraming nananahi, gusto kong matuto kasi paglalagay lang ng guwantes ng tag, hanggang doon lang ang alam mo. Hindi kagaya ng mananahi. Pag wala ka ng partner, kaya kong mananahi mag-isa. Marami kang magagawang trabaho para makaipon ng pera. Di, nakiusap ako doon sa supervisor na pwede akong ilipat. Nilipat din naman ako. Nung nilipat ako, yun, nag-aral ako manahe. Nung una, sa sakit ng katawan ko, dahil nga sa hirap talaga, ay nagtiis ako hanggang 2 linggo. Ayun, nag-umpisa na ako nagtahi kahit walang bayad. Mula noon, nakapag-asawa ko, nagkaroon ako ng anak, pangalawang anak ko, nag-close naman yung company. Yung asawa ko naman, nagtayo ng junk shop. Ayun, nagsikap siya. Eh nung inatake siya sa puso, 2008. Siyempre masakit, di ba? Dahil yun lang inaasahan mo din, di ba? Dalawa kami, kumakayod, tapos biglang nawala. Diyos lang talaga ang sandigan ko. Ginawa ko, yun nga, may kaibigan ako, kinuha akong mananahi dyan. O, ngayon po, nung nanahi ako, hindi naman ako pinasahod 2 linggo. Di umalis na ako. Nagtayo na lang ako ng sarili ko. Ito po, gumagawa kami ng sapin sa upuan, sopa bed, bedsheet, supot ng kama, supot ng kutsyon, tsaka punda. Tapos yung iba naman, bili lang, kurtina, nagagawa din kami. Ang in-order lagi sa akin, punda ng unan, supot ng unan, yun, mga in-order lagi. Kurtina, paggali din na, ayun, marami ng order, mga kurtina. Wala nang tigil yan. Nakakauwi din naman ng konti, mayroon ng pambigas, mayroon ng pang-ulam. Makaraos lang pang araw-araw. Dati wala akong kasama, nagkaroon na ako ng kasama. Kasi marami nang nagpapatahi, ganyan. Pag yung kailangan, maaga ako napasok, 6:00. Minsan naman, pag yung masama katawan ko, 8:00. O maghapon, pag yung nagmamadali siya umuwi, mayroon akong ginagawa pa. Hanggang 8:00 ako dito, ng gabi. Mayroong nagpatahi sa akin, matanda na nawala sa loob ko na kailangan na pala yung araw na yun. Pinagalitan ako ng pinagalitan, ba't yung hindi ko tinapos? Ang ginagawa ko sis, ino-overtime ko. Inuuwi ko sa bahay kasi may makina ako sa bahay, inuuwi ko yan. Talagang ino-overtime ko yan hanggang kinabukasan. Para lang matapos, para pagdating ng wala na silang masabi. Pagdating, andyan na, yari na. Kasi ang gusto ng customer, pag kailangan nila, andyan na agad. Saka kailangan marunong ka rin makipag-usap. Hindi ka suplada. Kahit naiinis ka na, tiisin mo. Kausapin mo pa rin ng maayos. Dahil sila ang nagbibigay sa iyo ng kita. Wag walang customer, wala kang kita. Nananahin na ako ng 15 years. Kaya lang iba-ibang tahi, hindi ganito. Guantes. Tapos ngayon, mga sapin sapin naman sa foam. Ang pinakamahirap ng gawa, sapin sa upuan, sopa bed. Yun mahirap yun, kasi dami sukat. Pag ang singil, 3.5, 2.5, 2.8, 1.5, hindi pare-pareho pag maliit lang. Sa pamamagitan ng pagtahi ko, ang anak ko, nakatapos din naman siya ng pag-aaral. Panalangin lang sis, talagang inaano ko sa Diyos na huwag lang ako pababayaan. Yun lang, Diyos lang talaga ang pag-asa. Sana magkaroon ng customer, sana huwag akong pababayaan, sana buhay ko, ganun lang. Ang masasabi ko lang sa kanila, sa mga single mom, huwag tayo mawalan ng pag-asa. May Diyos tayong natulong sa atin. Tuloy lang ang laban. Hindi tayo pababayaan. Maraming trabaho nagbibigay sa atin. Huwag lang tayong mamili. Yun lang masasabi ko. Ipagtiwala natin sa Diyos ang ating lahat na ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.